For today's video nga ay kami gagala. Eto nga yung mga oras. Nakasarapan matulog. Yung medyo palubog na yung araw. Ewan ko lang sa iba. Ako kasi, kaya ko matulog ng buong araw. Basta walang storbo. Tapos kain tulog pa. Ay kain naman talagang mapagsasabihan kang tamad. O siya. Eto nang at lalakarin na natin. Medyo mahaba-habang lakaran to. Ay buti na nga lang din at may mga kasama ako. Medyo maasim pero pwede na. Pwede ng pangasim. Charis lang. Ewan ko ba bakit ito yung naisip kong content. Nakakapagod na content. Kita mo yung kalsada na yan? Habang lakarin. Napagod pa nga si Amboy, napaupo pa. Abay napakabigat ba naman ng katawan? Buti na nga lang. At malapit-lapit na rin sa katotohanan. Sa totoo lang ilang beses na rin naman ako nakapunta dito. Worth it tong lakad namin pag nandun na kami. Maganda rin siyang tambayan. Pwede ka rin mag-picnic. Pwede rin pag-practice ng kung ano-anong activity. Minsan nga may nagsusumba na rin doon. Eto na nga yung pinakamasakit na part. Ewan ko kung ako lang tuwing lalakad sa mga ganitong hagdanan, sumasakit talaga yung paa ko pati binti. Sobrang aga ko naman kasi magkaroon ng rayuma. Di man lang ako pinatapos sa kalendaryo. Kaya nasa 20 anyos ka pa lang ay hinahanap mo na yung Efficacent oil. Sa part pa nga na to, pinulikat pa ang lola. Diyos ko, pwede namang pulikatin na lang sa bahay. Pero okay lang, kaya pa naman. Kaya ko pang tiisin. Ikaw nga, natitiis ko eh. Huy, nasan ka na? Kung ano na lang masabi, matapos lang tong video na to. Grabe din pala mag-edit no? Believe na ako sa mga nagvo-voice over dyan na sobrang tagal. Yung sobrang haba ng minutes. Ako, eto, pasok ko na. Ay, charis lang pala. Wala pa pala ako sa lakalagitnaan ng mga vlog. Kaya tuloy lang. Walang susuko hanggat di pa sumasahod. Mukhang pera talaga no? By the way, eto na nga't papasok na tayo sa New Zealand ng payatas. Akala nyo pag payatas, basura agad ano? Siyempre may mga natatagong ganda to. Yung iba dyan, pag nakakarinig ng payatas, mabaho agad eh. Di nila naaamoy yung bibig nila, amoy bulok na bagang. Ba't kaya ganun no? Pag payatas talaga mabaho tsaka madumi talaga ang tingin nila. Ang hindi nila alam, halos lahat ng basura sa Kamaynilaan ay dito na pupunta. Kung makita nyo lang yung dump site, napakaganda ngayon. Minsan isasama ko din sa vlog ko para makita nyo yung ganda. So, eto na nga yung tinatawag na BF o patag dito sa amin sa payatas. Ganda no? Payatas lang sa Kalam. May mga nagtatanong nga din kung safe ba raw dito. Actually, hindi ko rin alam. Medyo malayo na kasi to sa amin. Ang pwede ko lang sabihin ay huwag kayong pupunta dito ng gabi. At kung pupunta kayo dito, dapat madami kayo. Or may mga kasama kayong mas matanda sa inyo. Safe naman dito. Basta huwag ka lang mga para hindi ka nila anuhin. Pag di ka na nga edi hindi ka rin nila aanuhin. Basta wag ka lang mga May naalala pa nga ako dito. Pumunta kami dito nung mga high school pa kami ng mga classmate ko. Pupunta kami dito para lang magliwaliw. Siguro 5 or 6 kami nun. Natutuwa pa akong isama nila. Yung tipong sunod-sunuran ka. Tapos last minute ka nila tatawagin. One call away kumbaga. Di naman kasi talaga ako ma-friendship na tao. Sa ngayon, kung sino pumansin sa akin, yun na lang din papansinin ko. May mga time pa nga may lakad sila, hindi ako kasama. Minsan may GC pa sila lang. Hindi naman nakakasama ng loob. Kasi ayoko rin masyadong socialize sa tao. Yung tipong maya-maya may kaututang dila, tapos babackstabin mo yung isa. Kasi nga naman, hindi sila magkasundo nung isa mong kaibigan. So ngayon, magkakaroon ng tampuhan. Siyempre, magkabilaan niya magkukwento sa'yo. Naghahanap ba ng kakampi? Kumbaga, ay naku, dati, bahala kayo sa buhay niyo. Basta ako, sasama lang ako sa mga gala. Okay na sa akin yung ganong setup. Yayain nyo na lang ako kung kailangan nyo. Mahirap din maging introvert. Tulad ko, mas gusto ko pa mag-isa. Wala mas komportable talaga ako mag-isa. Eto na talaga yung pinaka-comfort zone ko. Kaya sa mga nagsasabi niyang arte-arte ko, tigilan nyo ako, may kanya-kanya tayong topak. Pero may mga time naman talaga na socialize talaga ako. Di ko lang alam kung nagkakataon. Kasi halos lahat naman ng friendship ko introvert din. Mas gusto ko pa nga kausap yung mas matatanda sa akin. Feeling ko kasi mas naiintindihan nila ako. Medyo madaming advice, pero more on lesson. Aminin nyo, pag matanda talaga maraming masasabi. Medyo nakakaumay silang kausap, pero maraming aral. Mga idarang 30s, 40s, napakadami nilang aral. Yan kasi yung mga taong marami ng pinagdaanan. Yung iba, lumalaban sa buhay. Try nyong kumaibigan ng mga ganung edad. Maniwala ka sa akin, makakahanap ka ng true friend. Kaya pasalamat talaga ako sa mga friendship na nandyan talaga palagi. Mahirap kasi yung marami kang kaibigan, tapos hindi mo naman sila nakakausap. Yung tipong kakausapin ka lang pag may kailangan. May mga ikakwento sa yung hindi ka aya-aya. Ikaw naman tong kaibigan, oo lang ng oo ng oo lang. Umay talaga sa ganung friendship. Kaya sa ngayon, live well muna. Ayoko muna makarinig ng kung ano-anong katoksikan. Kaya ito, tamang tambay muna. Ngayon ko lang i-enjoy to. Huy, dun ka sa malayo. O siya, tama na yung kadaldalan. Eto muna for today's video. Bye-bye!